Mga kababayan, meron po tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Panibagong low pressure area po ang ating minomonitor at ito po ay nasa silang bahagi ho ng Mindanao. Aalamin natin kung yan po ay madedevelop o mabubuo bilang isang tropical depression o mahinang bagyo. Sa may bandang kaluran naman ng ating bansa, alamin naman natin ang epekto ng habagat o southwest monsoon na siya nagpapaulan sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago yan, huwag yung kakalimutan ho na i-like, i-share at i-subscribe po ang ating YouTube channel. Sa pinaka-latest update po na inilabas ho ng Pag-asa, itong panibagong low pressure area po ay meron pong lokasyon na 2,005 kilometers east of Eastern Visayas. Sa ngayon, ito po ay nasa low chance ang kategorya para ma-develop po bilang tropical depression o mahinang bagyo. But still, patuloy po natin i-monitor ito dahil dun po sa tinatawag na tropical depression po ng Pag-asa. By next week, inaasahan po ito papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, kung ito po yung maging bagyo, ma-develop bilang tropical depression, tatawagin po itong bagyong Josie. Pero hindi pa natin malalaman kung yan ay magiging malakas hanggat hindi siya nade-develop o nabubuo bilang isang mahinang bagyo. Sa pinaka-latest din na update ho natin, ang kasalukuyan hong nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ho ng ating bansa ay ito pong habagat o southwest monsoon. Alamin po muna natin yung forecast weather condition natin. Mga lugar po ito na apektado po ng tinatawag natin na enhanced habagat o mas lumalakas po na habagat. Sa may Zambales po, Bataan, kasama po ang Occidental Mindoro, meron tayong tinatawag po na weather condition dyan na occasional rains o yung mga mayat pag-uulan po, especially bandang hapon ho yan hanggang sa gabi dahil po yan sa habagat o southwest monsoon. Kaya yung mga lugar na binanggit ko sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. Sa parte naman po ng Metro Manila, na labing bahagi ho ng Luzon, Visayas ay makakaranas po ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa habagat o mas lumakas na habagat dahil po sa nakaraang bagyong Inday o Typhoon Inday. Sa parte naman po ng Mindanao, asahan naman natin ang mga maulap na kalangitan na may mga pagkulog din at pagkidlat dahil naman po sa mga localized thunderstorms. Ito po, magpo-focus tayo ngayon sa nagiging epekto ng habagat. Naglabas po ang Pag-asa ng tinatawag po natin na heavy rainfall warning. Ito po yung mga uulanin ngayong hapon hanggang sa Lunes ho ng hapon. At meron ho tayong inaasahan heavy rainfall warning dahil sa habagat, 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ngayong buong hapon hanggang bukas ho ng hapon sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, kasama po ang Pangasinan, Zambales, ang Bataan, Occidental Mindoro at Antique. Bukas naman po, Lunes ng hapon hanggang sa Martes ho ng hapon, meron naman 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa La Union at sa may Pangasinan. Bagamat medyo nabawasan yung dami ng mga pag-ulan, itinuturing pa rin natin na banta sa malaking bahagi ho ng ating bansa itong habagat o southwest monsoon na magtutuloy-tuloy po ang mga pag-uulan. Ngayon naman kung titignan nyo sa may bandang silangan ng Visayas o silangan ng Mindanao, yung low pressure area na namomonitor po sa ngayon, ito po still tinuturing natin na banta para sa susunod po na magiging bagyo. Ganito po ang senaryo natin dyan. Karaniwan po, kapag month po ng July, nasa 2 hanggang 4 na bagyo po ang pumapasok at nade-develop po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi po lahat ng mga bagyong nade-develop ay malalakas. Tulad na lamang ng mga dalawang naunang bagyo, yung bagyong Henry at ito pong Super Typhoon Inday. Ang nangyayari dyan, bagyong Henry mahina, yung Typhoon Inday malakas at inaasahan kung ma-develop bilang isang bagyo itong LPA na silang ang bahagi ng ating bansa ay ito'y magiging mahinang kategorya at kapag makabuo pa magkaroon pa ng isang panibagong bagyo, inaasahan naman na mas malakas ito. Ganun po ang nangyayari. Pero ito pong panibagong low pressure area, kapag pumasok po lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility, mataas po ang tsansa na palakasin siya ng habagat o southwest monsoon dyan sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa.
So ang tendency o chance nito, pwedeng mangyari po yung tinatawag natin na rapid intensification sa low pressure area. Kaya naman mga kababayan, mag-ingat, maging alerto at maging handa pa rin tayo. Hindi pa po tapos sa mga pag-uulan at banta ng mga bagyong posibleng pumasok po sa loob ng ating bansa. Kaya yan muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.